So, ang title ng kapunta, karong hapon na is Patya ang Sala. Patya ang Sala. Ano na siya? So, put sin to death. So, which is, ang team niya po nato is the same is, pag kinabuhi sa labanghang kinabuhi. Diba? Living the Christian life. So, mali siya nga, mali itong isubay karon sa Colossians 3, nga karon sa bago itong kinabuhi, which is alive in Christ. So, in Matthew 5:27-29, si Jesus Cristo nagtudlo may tungod sa pag-commit o adultery. Iyang interpret ang last kanang commandment sa 10 commandments. So, ay kanang covetousness or adultery. So, makita na to, ang adultery, dili siya yung nakahimo ka sa pagpanapaw diha na sa katri, kundi when you look to a woman, kumutanaw ka sa babae nga naidautan nga nahuna, nakapagpanapaw na ka. Amen? But amazingly, in verse 29 and 30, makita nimo si Jesus Cristo, nisulti din siya nga may tungod sa impyerno. Amen? So, yun siya dito, kung imong wala nga mata, nakakos ni mong sala, lugita o tangtanga, kaysa tibok lawas nimo madto sa impyerno. O kung ang tuon nimo nga kamot, nakasala, putla siya o ilabay, kay mas maayo pa nga mawagtangan kag usa ka part sa imong body kaysa tibok lawas mo adto sa impyerno. Amen? So, but what is si Kristo wala magtudlog sa mutilation, self-mutilation kay imong putlon o imong kanon mong parte sa imong lawas. Kaya nga naman dili siya makapaundang sa atong pagkaulag o sa makasasala. Kaya nga naman ang problema sa kasing-kasing wala sa lawas. Amen? So, mali siya nga kung sa may pasabot ni Kristo ni gamit na siya graphic or kanang grabe na kay nga pictures nga unsa gyud ka serious ang sala sa sexual sin. Amen? Kanang seryoso gyud ang sala, kanang sala sa kaulag o sala sa kanang dautan nga panghunahuna. So the point here ni Jesucristo mo lang verse 30 sa Matthew 5 nga better, mas maayo nga maugtangan ka usa ka part sa imong lawas kasi tibok lawas sa kay makaangkon ka sa eternal na consequence which is ang impyerno. Amen? So, mo siya nga, nagkasulti, ningon si Jesus kaya dapat ang sala sa sexual sin, imo gina-i-deal drastically, with seriousness, nga imo gina ng undangon. Kaya nga nung, kung di na mo undangon, naadun na silot. Amen? So, mo siya, as the same time, sa Colossians, so, sama sa itong natunan nga, ang gibuhat sa mga Colossians, ito, self-discipline. Ilang pasakitan, ilang lawas, para ilang mapungan, ilang mga sala. Di ba? Kung si Pablo nagaingon, wala gamit, kaya di na makaundang sa kaibog sa undanon. Kaya naghihimo nila nga pasakit. Muna say asceticism, nga gitudlo nila. Nga kinahanglan na self-denial, self-discipline, to the point nga ilang natiguhon, ilang kaugalingon. Amen? But at the same time, di na ako makapaundang sa kaibog sa undanon because ang problema is ang kasing-kasing. Amen? So, that is why si Pablo, which is mo ni ang gibuhat kaniadto, o even guys sa si Father Origin, ang church father si Origin, na upan gyud nga ilang pasakitan ng lawas. Either ilang samad-samaran para lang maundang sa sala. But even makita gina nato sa atong nasod every karisma, di ba? Daghang sakripisyo nga buhaton, which is karon day kadunga, di ba? Daghang buhaton pero so wa gyapon siya maka-improve sa nga maundang sa sala. So because the problem is not the flesh, the problem is the heart. Amen? So that is why si Paul ikuan siya nga dapat pagyon gid ang sala. Dayon, so the question is unsa na ko pagpatay sa sala, how to put sin to death. Kung sa may pasabot nga patyon ang sala. O as Christians, nga naman kinahanglan patyon na to ang sala, especially sa sexual sin. Because ang sexual sin is pinaka most silent sin. Di ba?
pinaka-silent kay nga sala. Ikaw ug ako nga mabuhat sa mga tao. Makita niyo ang Lapu-Lapu, pinaka-number 1 nga cybersex. Diba? Even bata. So, I want you to stand up and let's read. Maglihog ta. Colossians 3:5 verse 11. But ako i-focus ka ron, muna part 1 ni 2-part series ni verse 5 to 7. O kaning 8 to 11 sa next Sunday na ni. So para ato basahon tanan. Busa patya ninyo ang unsay yutan-on diha sa sulod ninyo. Sa lawayong pakikhilawas, kahugaw, unodnong kaibog, daotang tinguha ug ang kahakog nga maoy pagsimba og mga Dios. Tungod niining mga butanga, ang kapungod sa Dios maabot ngadto sa mga taong masupilon. Nagbuhat usab kamo niini kaniadto sa nagkinabuhi pa kamo diha niining mga butanga. Apan karon isilikway usab ninyo kining tanan, kasuko, kapungod, pagpandaot, pagpasipala ug ang law-ay nga sinultihan sa inyong bakbak. Ayaw na kamo pabaka sa usa-usa. Ingon nga mahukasan na kamo sa inyong daan nga kiniya uban sa mga batasan ini o gikasuluban na sa bag-ong kiniya nga gibag-o diha sa kahibalo sumala sa dagway sa magbubuhat niini. Diha nini walay Grigo o Hudiyo, tinuli o dili tinuli, barbaro, iskemyahanon, ulipon o gawasnon, kundi si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Pagkampo kita mo lang ito amahan. Lord, salamat sa gugma. Tungod sa imong gugma, Lord, you send your only Son, O God. Salamat, amahan. Nga, Lord, imong gugma labaw pa sa mga sala. Subusa, Lord, kang hapunan din, O Lord. Imo ang matagusakan na mo, Lord, makasabot sa imong gugma. Nga amoy yun yung buhaton, Lord. Nga imong mando, nga ihatag mo din ka na mo, Lord. Kung nag-ampo kayo ko, Lord, na maghimo na sa kagwilag ka mo, karong inuminguna, Lord. Na Lord, nga mahikap ka sa matag kasing-kasing, Lord. Nga muminsahin, Lord, Lord, nga magtuslak sa matag kasing-kasing, Lord, nga dili makapahimutan sa mga tao nga nagpadayon ng pagpakasala, Ginoon. Usa, Lord, salamat, Gino, nalaynon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Maligod ka, kayo. So, si Pablo nagpadayon og hatag ug mando sa mga magtuto sa Colossians nga simbahan. It means unsaon pag-undang sa sala. So, paghuman niya nga dihatag siya kuman nga strong nga kuman nga unsa man kay nabanhaw naman mo uban ni Kristo mo nang makanunayon ka mo mutan-aw or keep seeking the things above and set your mind on the things above, which is who's in above, di ba? Si Jesus Christ, di ba? So it means kung seek ka na set your mind, it means renewing your mind, baguhon yung una-una. Kaya una-una man kay mo rin mag-control ato. Kung sa ata matuoran, diyan mo siya mo sulti na to mo giya na sakto ba or sala atong gihimo. So that is why kinahanglan mausab ang atong panghunahuna. Nga kung sa man nga panghunahuna, langitnon nga panghunahuna. Kay kung di kita ka panghunahuna og langitnon, di ta ka produce og matahong. Amen. Mo na siya nga kinahanglan i-renew, seek the things above. So or set your mind above. So yan kanini sunod na po si Pablo og mando tungod sa pagpatay sa sala, especially membro sa tong lawas, sa tong lawas, sa tong ganing ipuy-an. So ato ni ganing number 1 nga kuman sa personal sin, man ni kalabutan sexual sin, man ang personal. Okay, kaduha nga kuman which is ang verse 8 to 11 and ang verse 8 is social sin. Unsa man nay kalabutan sa bakbak. Amen. So man is ang number 1 nga hangay itong tagyon. Kung saan na ito pag-undang sa makasasala nga natong nga bakba o makasasala natong mga lingwahe nga magawa sa bakba. So, mana ikaduha. I have 2 points. Muna siya. Number 1, patya ang yutan-o ninyong lawas. Muna ang personal nga sala. O ikaduha, patya ang yutan-o ninyong nga lingwahe or pagpanulti. Put to death the earthly language or foul speech. Para so, muna siya ang social sin. So, makita niyo mo sa private sin and social sin. So, nga naman,
So makita na to nga kaniga po even sa panahon ni Paul, mao sa liga po mga problema nga antud karon. Ni ditubang na to. So number 1, put to death the earthly body. Patya ang litanon nga lawas. So si Paul wa mosulti ni nga literal nga kwan. It's a picture ani sama sa gibanhaw tauban ni Kristo. Picture sa figure of speech. Mo sa siya nga as a believer, kana to nga gingon ni Paul is a figure of speech nga patya ang litanon nimong lawas. So si Paul nagsugod siya therefore. So means nga rason niya. Kay set naman yung hunahuna sa langit nun. So busa mo ni rason. Kay nabanhaw naman mo uban ni Kristo o kanunay na mo nagpangita sa mabutang nga nas babaw. So since you were identified na ilhan mo diyan ni Kristo nga nagkinabuhi na mo sa inyong banhaw nga kinabuhi. Amen? So striving earnestly, di ba? Katong keep seeking above. Striving nga naningkamot ka nga kanunay ka mo tan-aw sa mga langit ng butang. I hope naghimo na tana. O ikatulo ni Kristo, ikaduha is ni concentrate ta sa tong mind nga si Kristo hagyud atong kanunay pangitaon. Amen. So mo na siya nga quote na ko sa usa sa mga reflections sa lapu-lapu is seeking the things above. It means hard work. Onya tawag ni set your mind on things above, which is concentration nga work sa mind work. Amen. So mo na siya nga yung quote diya nanguhang ko niya. So at Paul ni follow this is indefinite command. It's indefinite, dili mo human nga manlo. So one command but di siya human. And we need to understand nata sa kalibutan. Yung dili ta mahuman sa bakibugno sa sala. So consider the members of your earthly body as dead. So akong short consider as dead. So ang pasabot ani consider, it's a Greek word nga literally to put to death. Nga imo yung pat yun. Mana literally sense or even to kill or to mortify. So kuhaan nimo gahum mo ginagyud ang pasabot niya. So it means it's a figure of speech nga unsa ang sala nga na-associate sa members imong body, kuhaan nimo gahum or patyon nimo. Mao na ang pasabot sa Greek. So, in a medical condition, mo ni nahitabo. Di ba? Sometimes atong body di na makahimog sala sa sexual sin. Di ba? Unsa kanang magminupos, walay gahom or kanang tigong pani ang sampo ni Abraham ug ni Sarah. So wala sila gahom in Romans 4:19 kung basahin, he did not weaken in faith when he considered his own body which was as good as dead. So ang context niya about nga imposible kay sila makanak mo nang milagro tong nanak sila ni Isaac. It's the same figure of speech about born again. Milagro mo nang born again. Mo sa to kang Abraham, kang Isaac. Amen? It's a miracle birth. So, mo ni siya weakened as dead. So mo ni siya ang medical condition as part of the body. So Paul ni use siya sa figurative nga language about aning consider as dead. Sa Greek is means deprive the thing killed of its power and destroy its strength. I mean paghukman nimo di nimo lawgan. Tantangan nimo kusog sa kaning mga salaa mo na pasamot patya. Amen? Di mo feedan, di mo kanang lawgan, di mo kanang pakanon kanunay. Kanang member sa parts sa mong lawas sa kaning mga klase nga sala. Kaya nga naman, makusgan mo na. So, mali siya. So, it means, kanina ko man, stop the use of bodily members and function for immoral purposes. Undang nga sa paggamit sa mga membro sa imong lawas na mo-function sa immorality nga katuyuan or kanang malaway nga katuyuan. In Amplified Translation Bible, iba mo kanina verse 5 niya, so kill, mo naging amplified. So kill, didn't deprive of power the evil desire lurking in your members. So klaro kay Amplified Translation, so kill. Pat yun gini mo, didn't. Nagtang pamitis, deprive of power. So pasabot na kill, deprive of power. Tantangan ni mo kahong. So mo ni ang kuman. Tantangan ni mo gahong na imong kwati sa lawas sa mga malaw ayong butang.
So mo ni ang pasabot dinhi. Now, isip magtutuo ni Kristo, dapat magkinabuhi ta nga consistent sa atong pagkabanhaw nga kinabuhi. Ano ni mo consistent? Mo ni siya kanunay nimong makikbisog gani sa laak. Kanunay nimong patyon. Kaya dili naman ta ulipon sa sala, o ang sala di naman dominant nga gahom dinhi kanato, but kundi patyo na to kung saan yung tinul nga naa sa itong lawas. So mga earthly things, and we need to understand, makita mga earthly things. Kung banahon mo ang palibot lang na to, kung sa mga binuhatan sa kalibutan. And number one, sensual na kay kalibutan. That is why, there's no need nga sultihan ni mga tao nga about sexual things. Kaya mutanaw lang kas kalibutan, makita na ka. Amen? So mo ni siya nga, kaning yung kadaghanan sa mga tao tungkol sa ka-deprive sa ng mind, makumpara sa ero, kaya ngano kung ero, nagimo, mananap man na, animal man na, human man ta, ngano yung kumpara yung kinabuya na. Makita niyo mga kay mo na buhatos mga animal, mga hayop, hindi mo ila, maghimo mo nga na. So the same sad ang tao, tungkol sa depraved ng mind, maghimo na sa bisan daan. Diba? So that is why, morning nga, ang ito na to, hindi mo si Paul, patyo na to. So, kisa man sa matong patyo, sa may object, itong patyo, which is members of our earthly body, which is part sa itong panglawas. Ang sa mga part sa kalat, lunggan, baba, kanang kamot, tiil, ilong. So nga mga kuwan, pagpadungin mi sa masaw, taxi ni, ang paminaw sa taxi driver, bastos sa kaistanan. Sound siya, pero basta na background nga bastos. Akong ipapaw. Yung taxi driver, naminaw siya ako. Na mga language siya ka ng mga tingog sa bastos. So, kita naman ang tao is attractive yun ng mga mukha. It's a normal na sa tuwa, actually. So, muna siya nga, muna pa sa put to death the members of the bodies to stop the use of bodily members and function for fleshly desired purposes. So, ang pagpatay na to sa parte sa itong lawas, pasala is undangon nimo ang mga membro sa imong panglawas nga mo function, nga mulihok anang mga tinguha sa undangon nga katuyuan. Amen? So, nga imong patyon nga mo recognize ka, number one is, wanay gahom ang sala na to. Giset free na ta ng mga sala ka. Mao nang gud ni, mao nang kamaturan. Whatever your past is, whatever unsa man imong dawaton gud kun born again ka, di nimo ka nga balik-balikon nimong past kay mao ni nga dawaton mo kay ningani mo gud. No, be set free na ka ana. Diba? Your past is not history. Diba? And today your present is God's story. Dili na imo ang buwan. So man dawaton na nimo nga ikaw nga ligahom nga na set free na ka ana. So, the verb tense here, as Christians, mali siya, makapatay kita sa sala. Kaya nga naman, we are alive in God, and we are alive in Christ. Manas, tingnan mo hang tupad, makapatay ka sa sala, because nabanhaw na ta diyan ni Kristo. Amen. So, the verb tense says, put to death, or consider as dead. Listen to this. Ang tenses is sa Greek means do it. Buhata na yun. Once nga padong na ka diha, patya na yun. Ayaw pa ugmai. Ayaw unya-unya. Amen? Effectively nga produce ka definite result. Nga, di kay nga, kung padong na ka sa internet, yapan mo na mo discern, patya na yun. Ibtang internet. So, or unsa pa na diha. So, in a verb tense, it's an active voice, meaning you make a choice to do the will to stop it. Muna siya active voice, di siya passive. So, muna siya ang tenses, it's a aorist tense nga, do it na yun. Muna siya ang aorist tense sa Greek, is a definite command, or definite or successful kanang action. Muna gibutang niya sa English, sa Greek, successful action, yun na, once nga kuhan. So, muna siya nga, active voice is do it, implying a single decisive act. Diba? Kausawa nga action. Single decisive act. Yung kanina kuman, muna siya,
Basahan ako sa Cebuano. Kaniya kuman nga imperative mode is means nagpasabot nga buhaton nimo kini nga walay pagduduha tungod kay kini dili usa ka sugyot apan usa ka dinalian nga mando gikan sa usa ka komandante nga hiral bahin sa pagkalaglag sa usa ka makasasala nga kaaway sa sulod sa kampo nga maglalaglag sa gahom sa mga pwersa kung hataga gigayon. Kabantay wala? Bagdig nimo ganahan pasulod sa imong kampo sa imong lawas. Patyo din di mo taga gigayon kay once ka masulod sa kampo sa imong lawas, wala magpildi na kadiha. So it's a military tactic nga sama sa general nga ayo tuguti nga kanang atong kontra makalabang ng kaya once makalabang ng boundary wala masudla na ta, pili na ta. Amen? Mao ni siya nga ingon pagpatay sa sala. Mao ni nga kuman. So sa to pa, lako to pagkasulti kung paminaw si Paul, pakadungan ni si Paul ni Syagit. Undangan na. Di ba? Stop it. So the same sa tao nga nilabang nga gadanghag nga nay track gadung, di ba mo Syagit jud ka? Di ba nga imong it's an urgency nga imo jung kaliton. So mo shout ka undangan na. Mao ni siya nga kuman, stop it. So ayaw pagduduha nga mundang kani, especially kani mga lustful, mga sexual na sala. So mo ni ang kuan, just like sa mga anak nga si Johnny kung mutuslok sa plant, nya di ka kabantay, mo siya gid ka. Unda ayo na bata. Di ba? Because there's a danger nga may tabu. There's a penalty and there's an effect every time you do these things about sexual thing. Naging effect. So, the sins mani siya nga, ang penalty sala, may tabo gina, bisag Christian pa ka. Mga Charles Spurgeon, a lot of believers, nganong mubuhatin ng mga sala because di mo guday mo punish ang Ginoo. Amen? So, mani siya nga, we take it granted or we take it lightly ng mga sala. So, the sins penalty were already paid on the cross by Jesus Christ. Diba? Ang bayad sa sala, ibayaran ni Kristo sa cross. Pero, ang gahom sa sala, strong lang yapon, cannot atong kay weak atong flesh. As Paul says, diba? Atong flesh is weak. That is why we need to continue. Manang magpadayon tapat yun atong sala. Kung saan man, by yielding to the Holy Spirit. Kung saan man pag-yield to this, Romans 8:13. For if you live according to the flesh, kung saan man pag-ginabi according to the flesh, ano siya? Imong paundayunan kung sa'y gusto sa ulod. Imong lawgan kung sa'y tinguha sa imong membro sa imong lawas. Imong paundayunan kung sa'y mga tinguha sa imong parte sa imong lawas, especially about sexual thing. So, yan sa man, kung sa'y may tabo, kung magkinabuhi ka sa undanon, you will die. But contrast, kung magkinabuhi ka sa espiritu, you put to death the deeds of the body, you will live. That is why, if you do not immerse yourself to the Word of God, kung di ka mo spend of time sa pulong Ginoo pagampo, you live according to the flesh, not according to the Spirit. Kung di mo memory verse, kung di mo spend time to study the Word of God, you live according to the flesh. Weak kita in the things of this world. Mana somewhere na other, may buong na lang ka, respond kag evil, may buong ka nga, okay o nagkato. Because the only thing that we live with the Spirit, muna mo spend kag time with God, seek your things above, set your mind on the things above. You always desire God, but striving earnestly. Imong tabahuon, imong paningkamutan, imong relasyon ni Kristo. Na siya may ma-occupy una sa tanan sa imong kasing-kasing unang-una. So that's the only thing. Nga a lot of us, dugay na Kristohanon, yatong sala, mga magyapon, kabalik-balik, because we do not fight decisively. Mupadala ta firmly sa atong ulod. We need to live according to the flesh. According to the Spirit. Dali ra kita mo surrender. Amen? Kung kalimtan na to atong identity, who we are in Christ. So, that is why the believers are decisive to put sin
into subjection by the power of the Holy Spirit. So what old nature or earthly body that we need to stop it directly? Kung saan nga old nature, kung saan mang kanang karaan itong natural, na kailangan itong undangon dayon. Money number 1, sa listening of sin. Mo na lihimo ko parto, kay ganahan ko makibaw, ta usa yun siyang mga butangan, gisultis Bible. Kaya a lot of us, what takibawon sa nigsala? Amen? Mo siya, immorality, or sa lawayong pagkikilawas, kahugaw, unod-nong kaibog, daotang tinguha, ug ang kahakog, nga mo'y pagsimba o mga Diyos-Diyos. Actually, kaning listahan yan, mo ni ang tinguha sa tao, sa unod sa tao. Mo ni nature, mo ni ang normal nature sa unod sa tao. Actually, o nabilong ni sa old nature of the believers. Ito panawag ako nila to, old lang. Amen? So, mo ni nga leads provides nga kung atong unod, naka-incline sa kanyang mga butanga sa sexual desire. So, number 1, sexual immorality, sa lawayong pagkikilawas. It refers to any form of sexual sin. Pagkikilawas, gawas sa kaminyoon. Any form. Any form. Either your own, makasala kasi mong kaugalingon, or any form. Muna siya gingon din nagawas sa kaminyoon. And we need to understand, in every, makita niyo mo ang Bible, kung si Paul gay musulti about sa work of the flesh, maguna gini-permit sexual morality. Kabantay mo na? Yan naman. Hindi mo tanga, hindi mo ko yung anak, nasa may tinon, ang Bible ikaw. Diba? Sexual morality. Nga maguna din siya. Ang Greek word ani niya, it's pasabot is porneia. It means, man siya nga, from the root verb parnao, to sell, or to play the harlot, or a male prostitute. Gabi kay meaning sa Greek, no? So, refers to sexual activities outside of marriage. Yeah, it refers also to unlawful or unnatural sexual intercourse. If you read Romans 1:26-29, 27, makita nimo ang babae nakikirelasyon, nakikilawas sa babae, ang lalaki nakikilawas sa lalaki. Ano siya nga, di ba? In any form of sexual sin, pinakamulang. So, ano siya nga kanina sexual thing, nga makita, even sa mananak, nga naman, naman ko sa Leviticus, nga naman, ni Bando ang Ginoo nga, sa mga Israel nga, ayaw mo pagkigilawas o mga mananak. Ang tong limando, sisig ang Ginoo, it means mo na gibuhat sa mga palibot nga nasod. Diba? Di ba kamuhatag balawad kung wapay nitabo? Kamagot ka ng bilabay, basura dyan, diba? Di bilabay na magbasura, mo tayo ayaw pang labay basura. So, mao ni siya, ang Ginoo ni hata nga ayaw mo pagkiglawas sa mananap, kaya mga tao magkiglawas sa mananap. That's the purpose of the law. Okay, we are evil. Mga kanang Genesis 5, the inclination of man's heart is evil. Diba? So, mo ni siya nga, we need to understand mo na ang law. Okay, because kaning sexual meeting, mubuhat ang mga butang nga makasatisfy sa tungulod. Mani ko yung sanan, ang English word is pornography. Iba mo pornography sa una? Iba mo sa pornography sa una? Duwingon ang tao, duwingon ang picture. Kung kita mo sa salida, ng mga salida na may mga bato, nagahubo, or sa nagkuhan, duwingon. Kamon, kay ba mo, kung saan pornography na to, nasa tong kamot, na cellphone. Mulihok na, mulive na, di mo na wallpaper, di mo na tusaman, pamahaw, paniudto, panihapon. Ang pornography na to. Bisan mo tanaw lang ka sa nasa, sa billboard, malam, bisan minom lang kape, mukhaw lang tuna, gaswimsot. Makita mo, sensual education na itong palibot. Amen? Bisag, tawag ni, bisag commercials plywood, seductive yan po yung babae. So makita niyo, everything is tawag ni ka nag-expose na tanan. Because, kibaw yawa, the weakness of man. Kibaw yawa. That is why, kung di ma-renew yung tatong mind, mo niya ang mahita po yun, kanunay tamo paunda yun.
kanang mga butanga. So, it's refer originally kaning word nga sexual morality is prostitution. Na connected kani sa panahon ni Paul. Kaya nga naman, mali makita no sa end ani because partly silang religion. So, every time worship sila idols, lagi na orgies. Muna siya na makita na to nga kuwan. So, excessive sexual indulgence. Nga, gisundan ning mga igagaw nila. Igagaw sa sexual morality. Unsa man? Impurity, kalawayan, or kahugaw. It refers to physical, kalawas nun nga kahugaw, or kahugawan sa moralidad. Muna siya, actually, it's a general term for immorality. The idea is filth, hugaw, kanang impure motives, hugaw gunahuna. Mo na siya kung hugaw na gunahuna, kung tan-aw lang ka diya mga picture ng pampilit labi na sa mga picture sa mga binong, ananas bungboy papilit, wala musubay na ni mga nahuna. Amen? So mo na renewing your mind, importante is tanan. Renewing your mind. Figuratively referring to moral uncleanness, in thought, word, and deed. So kung hugaw mo na, mugawas kinang bastos ka bakba. Amen? Kung hugaw mo kasing-kasing, mugawas kina ang bastos nga pagsulti. Or even ang deed mong action. Kaya ikatulo is passion and evil desires. Unod nung kaibog ug daotang tinguha. So ang passion is in a negative form because the context is about sexual sin. So is unod nun nga kaibog. Nga dili mapugnan ang unod nun nga kaibog. So ang passion is referred to nga kaibog nga nagtumong sa sexual nga hilig gitakda sa lawas. So imo nang wag naka-operate na sa lawas sa tao nga kaibog sa undanon. Amen? Mo ning gingon din ni Paul nga imong siklos, imong gibian nga ganahan ka nga mo ni tumong o ganing evil desire kaibog sa daotang tinguha is nag-refer ang daotan nga tinguha nagtumong sa sexual nga kaibog nga gibutang sa hunahuna. So kung nana sa hunahuna, ang body mo react yun na. Amen? So mo ni sa silingan kaning sa yamis twin ro ni sila. Kaning unad nung kaibog daotang tinguha. Unod nung kaibog daotang tinguha. That is why lingon si Jesus Christ awang adultery. In Matthew 5:28, but I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with this in your heart. Ginan mo, strong kan Jesus Christ ang mando or warning. Muna kinahanglan, huwag yung maluwas. Ano man, huwag ang gitagloon na. Hindi that sexually pure. We need God. We need to seek Christ. Kaya bisan asa kita tanaw, makita mo, wala kita evil intent. So, that is why, kani nga passion and evil desire is a strong desire. Iba mo, kung saan nga, kanang gabi kay kaisog nga tinguha, magsugod ni, iba mo, sa nauna, o mahimo ng habit. Diba? O mahimo ng habit, magunahuna nagyawan mo nga, pangunahuna. Kung na somewhere ni other, makita ni mo, how come nga kaning tawhan na nakabuhat ng aning salaa? Nagibay po bata, nahilabot po bata, because na-feeda na ilang mind. So, Jesus says, na because ang yawanon nga panghuna, o yawanon nga mga evil nga tinguha, nagunahuna, nagsugod sa unahuna. In Matthew 15:19, basahon ninyo, ito suting Jesus Christ. For out of the heart come evil thoughts. Kapatay mo? Nahuna, nagsugod. That is why adultery, wag magbigin sa bed. Adultery begins in the heart and in the mind. Nabuhat na ng action because mo na ang tinguha nasa soul sa mong kasing-kasing o sa mong nahuna. So, kung tanawin mo ang example ni David, was David, man after God's own heart. So, si David nagpahulay o nakita siya si Bathsheba, sa diyan na siya sa atop, kita niya si Bathsheba naligo. So, mo ni siya, kung sige mo niya, kaya pagkita niya na siya tinguha, kaya nga naman, idol man siya. Ibig makigubat siya, na siya siyang palasyo nga nakika-idol. O
Kauman, pag igaw siya nila ko, nakitaan siya, gifidan siya. So kung sa may gibuhat, kita siya magsiba niliga, iya din gi-inquire, kung man iya din ipatawag. Diba mo? From thoughts comes from action and fulfillment sa sala. So mo ni siya, in our idleness, kanawa kay buhaton, diyan kita makasala. If you will not immerse yourself to the Word of God, even mo pray lang ka kung walang ibuhat, una siya, ang pagkatinapulan din nato isip Kristohanon, mo na makahinungdan na makasala kita pwede. Sir, therefore, ang pakibisog sa sala, mag-start, magsugod sa una-una. Amen? Tingnan mo silingan, ang pakibisog sa sala, magsugod sa una-una. So, o musunod na yun, ang desire sa unod. Diba? Kaya kung nasa mong una-una, musunod yun na yung unod. Listen to this, evil thoughts produce evil behavior. Agree? But righteous thoughts produce righteous behavior. That is why, ay nag-ebong, na imong pasanginan mo na kabadlong mo kayo, musyagid ka, nakasulti ka, hindi na siya mong rasul. Evil lagi mong heart. Muna ako, mga hindi ko pasaylo every time na ako human nature na response ang anak ko. Kaya nga naman, kung sunod man siya, abi pala sakto na akong libuhat. Kung makasabot siya, sinful as a human as I am, I need grace from God. I need Christ. Kasi siya, makakita siya na she need Christ also. Amen? That's how we relate to each other. But there's no excuse. That's why you need to pray. You pray to God, hindi ka makita na. So, the sin is not proper. Ang sala, diligid angay sa matag magtutuo. Ephesians 5:3. Labi na kaning nga sala. Kung basahan mo Ephesians 5, but sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Ito pa, di ka mailhan ngani. Diba? Ang previous lesson ni, we are natago ta ni Kristo, hidden in Christ. And because natago ta ni Kristo, madayag si Kristo sa itong kinabuhi. Yung kung nailhan kayo ngani, nadayag si Kristo. Amen? So that is why being alive in Christ is seeking and setting our minds to Christ. Muna yung sa 3:1-2. So, and si Paul, di ko man sa next passage ni, in Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in us richly. Mo ni ang purpose. Mo na nihatag ko yung assignment. Kaya ganon, from immerse yourself sa word of God. Kaya kadaghanan ninyo, masyak mula, ingani din, di nula, ingani din, kung nakibawa po ko na ito sa ninyo, kuya, kung nakibawa po ni sa una, so mo siya nga, ang kuha mo ito is to immerse ourselves in the word of God. Labor kita in reading the Bible. So mo ginang ang ikasunod nga sala is mo ni siya ang summation. Sabi siya summation? Summation. Totalidad sa tersa. Mo ang kinatibukan. Unsa man? Greed or covetousness. Ngano nimo kanang sexual morality, impurity of passion and evil self? Because hakog ka sa kaning mga malaw-ayon na mga butang. Wa ka makontinto. Amen? Diba? Kahakog. It means literally to have more. Ganahan kag daghan. Dili ka matagbaw sa tinguha, even though sa ginadili, ganahan japon ka. Diba? So, it is a desire to acquire more and more material possessions or to possess more things than other people have, or all irrespective of need. More on wants na. Ganahan kag daghan aning mga butanga. Murang ako, ganahan ka ani. So, that is why, and amazingly, kaning nga word greed, or kahako, ang word study ni, makita na ko, is related to the love of money. Ang word study ni, related na siya, related sa nahigugma ka sa kwarta. Amen? Si Jesus ni warning sa nahigugma sa kwarta. Kaya nga naman, money is the greatest rival of God. In Matthew 6:24, you cannot serve two masters, God and money. Nga naman di man, God and
Wife, God and husband. God and daughter. God and son. Ano God and money man? Kaya itong dagway na ang kwarta. Wala sa kadaghan kayo nga i-compare sa i-rivals Ginoo, ang kwarta yun. Amen? So that is why, careful dito. Kaya kung hakog tag kwarta, hakog tag mga butang sa mga malawayon. Mga tinguha sa malawayon. So si Pablo, ni Warni, sulti ni Timothy, nga sultihan po ng mga Ephesians sa church, ang pagigugma sa kwarta, mo ang root of all kinds of evil. 1 Timothy 6:10. Amen? Diba? It's the root. Dili kwarta evil. It's the love of money. May ang roots of all evil. 1 Timothy 6:10. O si Jesus na po, ni-warn na po about sa paghako in Luke 12:15. Listen to this. And he said, look, and he said to them, take care, pagbantay. Diba? And be on your guard. Take care and be on your guard. Ganun yung mas Jesus Christ, pagbantay. Kaya nga naman, sa matag kaku. Okay, because that's our normal response. That's the nature of us, hakukta. Munang pagbantay, umugard ka to all covetousness. For one's life does not consist in the abundance of his possessions. Listen to this. Greed is serious offense in God's eyes. Ang kako, serious na nasala sa mata sa Diyos. Which means we ought to desire with all our hearts. Ganahan kita may tungas tibok katong kasing-kasing. Yan ang pinidiscuss ka dito. Nabasahan ko sa commentary. There are 5 things about sa effect sa paghako. Ano siya, mahigot at tanan ni. Kaya pamanalungan ka ni. Kani nga kinayahan ko no, behavior attitude. Mo ni ang timailhan symptoms nga mapadayag nanganaan mo ang greeds of one's life, kakog sa imong kinabuhi. Handa ka mo? Ano ni? Number 1. Kung naigugma ang kwarta, mas concerned pa kaganahan ka maka-earn o kwarta mo. Manilhanan. Mani number 1. Concerned ka acquiring it. Mo na mga tao karon daghan kay trabaho, tulo ka trabaho sa usa ka adlaw. Mag-sideline. Bahala lang ito sa daghan matrabaho. Di ba? There's nothing wrong with that one, but of course, it's also purpose mo na. Number 2, kung hakog ka, you will feel, pati ni mo nga, pero may kanunay ka naigibati nga, kuwangan o permi. Yung mong kinayahan is, sama sa alimatok, kanunay mo suyok. Give me, give me, give me. Diba? In Proverbs 30:15. Mali ako nabasan sa komentary. Kung nagugma kang karta, listen to this. Ganahan ka magpadayag sa imong kagalingon. Saan man, mamalit ka, bagong sinina, bagong cellphone, sige lang kagabago, bagong sapatos, bagong sandal, ganahin ka mulaga-larga, kaya nga padayag ka nga, to show, to flaunt, ganahin nagkwarta. Amen? Sa ito, dinutan, tumuban. Kung hakog ka, mali siya. Number 4, kung manaulipon ka sa pagkahako, masuko ka o batiod ka kapait sa diyang muhatag ka sa imong kwarta sa imong tithes and offering. Labi na sa work sa Ginoo. O mingo ka alakan siko. Tapa ko'y daghan paliton. Tapa ko'y daghan gastuhanan. Magbagulpul ka. Manit ka ni kahakog ka. Nga naulipon ka. Di ka ganahan mo tabang sa uban, especially sa mga igsoon mo diyan ni Kristo. Kanunay ka manghihap. Sige na lang ako. Kung ganahan lang ka mo gasto sa imong kagalingon, sa imong selfish nga desire. Muna di ka ganahan mo support ka sa mga works sa Ginoo. Ang kalima, last me, kung naigugma ka sa kwarta, it is likely makasala jud ka ganahan pa ka mo angkon more.
Mo na siya, manikas ka sa Diyos. Especially, di ka mahatag what is due for the Lord. Amen? Kana manikas ka nga, di ka mahatag. In Malakay 3:10, you rob God in your tithes and offering. Mana kung kuan ayaw niya ako mahatag, Lord, tanaw sa kung kuan sa nako, napakoy paliton. No, whatever due to the Lord, give it. We need to understand, listen to this. Ang Ginoo may nahatag ng puso everything na nakatrabaho ka. Amen? Yan ang nabilay na lagi nga, nalakansi ko na siya kay kaduha sa mga sa tayo sa nokuri ka na dito. Ano sa mga nalakansi sa Ginoo yung tao rin? Inihap siya sa'yo din, nasa'yo din siya ihap. Kaya nagigwa, kung tayo kung ng dasik ka, grow in the gospel, in understanding sa gospel. If you cannot understand the gospel, you always we have nga kanang alakansi ko sa Ginoo. Ano yun siya? Listen to this. Kung sa may naanin mo, no? Kung tanawan mo kalibutan, na yung mga taong walay balay, yung pabihar na tama kasasala, and yet we sleep in our house. You have a work, you have a job. There's nothing different with us. Makasala ta, makasala ko sila. Kunya, you are not grateful and you're not gratitude to give what is due to the Lord. Una, tinanglan, search it sa heart. We take a short pause and ask ourselves, how are we in our giving to God? Una, kinahanglan dito na ito, misiyang pamlandunan. Kaya mo, mo patay na ito. Itong kaugaling. How are we in our giving to God? Kanya, listen to this. Ang paghahakop, mao ang hinungdan sa pagkiglalis. James 4:2. So makita niyo James 4:2. You desire, do not have, so you murder, you covet, and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Bagay mo, ang paghapong may hinungdan sa lalis. But in this context, it refers to kaulag, kaibog sa unod, o sa pagkikilawas, sexual immorality. Mo siya hakog, ganahan ka na mo. So, ang paghakog, resulta o idolatry. Amen? Covetousness is the root cause of all sin because covetousness equals to idolatry. Pagsimba o mga Diyos-Diyos mo na yung last. So, mo siya ang sum up sa tanan. Ang hinungdan ganingan yung anita because ni worship ta og wrong altar. Lahi atong Ginoo. Amen? Mo na ang meaning sa idolatry. Not only nga ni worship ta created being than the creator, but ni worship ta og sayop nga altar. Idolatry is a distorted worship. Mo na ang tao mo set up og idols pa simbahon para kay gusto niya nga unsay maangko niya unsay gitinguha niya. Amen? That is why sa ato sa tong karaan nga atong pagtuo kanunay ta, Lord, tagay ko ni. Kung di kita matagpo, I hope karon ang gustuhan ta, Lord, unsa akong mahatag balik nimo? To be used by your glory. Amen? Wa ko mingon di ganang di maayo mahatag ay mangayo, but we need to understand we receive already the greatest blessing. Di ba? The gospel, salvation. Mo ni pinaka-spiritual blessing sa atong nagdawat. Amen? So that is why I read to quote C.F.D. Mule, idolatry is an attempt to use God for man's purposes rather than to give oneself to God's service. Baligo na ko, idolatry, ang pagka-simbang Diyos-Diyos, natin para imo lang gamiton ang Ginoo sa imong katuyuan rather than na imo ihatag ang kabalingon para sa service sa Ginoo. Muna ang ingon nyo. Kung pagsapod ni Christianity, para unsa akong madawat sa Ginoo, muna yung mga gigamit ang Ginoo. Kung magsapod sa Ginoo ng taste, unsa man, di ko ngayon sa kong dawat, I will serve you Lord whatever it costs. Because I received the gospel. Amen? Di ta manghihap. So, that is why we need to understand sexual immorality or sexual sin was often linked to pagan religious practice with the idolatrous worship of false god. So in the time of Paul, appeal yun nila. Kaya naman, nga di may napagsimba o Diyos-Diyos. Muna sa Corinthians. So muna siya, kaya ang center nga nasod, ang Roman, so ni-copy po sila ang matag nasod.
matag cities. That is why the reason nga ang man and woman nag-exchange of natural relationship because they exchange the Creator to the created being na ilang isimba. Mo ng Romans 1:24-27. Kung tanaan mga Romans 1, nanan Miss Romans 1, the reason with sa itong ungodliness, unrighteousness, evil, o atong isuppress ang kamatuoran, atong taguon ang kamatuoran because nisimba tag Diyos. Mo na natin foolish mind, futile atong panahon na because nisimba tag Diyos. O nangunon na sila, wise sila. Kung makita, mga bongboang day, maliging mo ni Paul sa Romans. That's the reason why a lot of people blind you. Mga makita mo sa cybersex, makita mo unsa na even nakita ko sa news, 1-month-old nga bata di cybersex. Unsa tay makuha tang imong bata nga 1-month-old? Imo na depraved na kay mind. Wala mga tao is mga abuse na lang ilang mga anak or even malulong alang kuan because na depraved because ilang gi-feed ilang flesh. Yan was nakibaon sa effect and seriousness sa sexual sin. And we need to say, mo destroy sa imong family, mo destroy sa imong life, and mo destroy sa tanan nimong kana relationship dinis kalibutan. Kung maulipon taning sa laap, and most of all, mo destroy sa imong kaugalingon. That is why makita nimo nga the more we worship the created being than the Creator, ang resulta nito is we destroy immoral beauty. Muna si Paul, strong kay kuman sa 1 Corinthians 10:14 about idolatry. Therefore, my beloved, flee from idolatry. Dagan, ayaw padana. Nagiba mo ni Corinthians, the most immoral nga simbahan. Kaya ano, nada si, tawag ni, ilang simbahan diya. Basta, ilang ka ng babae, ilang worship. Aphrodite. Kaya nga naman, ang worship na Aphrodite is sexual kana urges. Let's so in chapter 7, kabanda mo chapter 7, ningon si Paul nga, ayaw biyahin yung unbelieving husband and unbelieving wife. Kaya nga naman, ang wife, ang husband na born again, yung may normal nila nakiksex sa ubang mga tao, mahugawan juga sa imong husband. Or imong wife, nga tawag, husband na born again sad, imong wife kung nagsigipog simba-simba lang, mahugawan juga. Mo ningon si Paul, ayaw biyahin yung unbelieving wife. Gawas mo siya mo biya, kung nakamihin mo. Kaya dili ka na nag-iya sa imong lawas, kung dili na nag-iya matagos sa libo. So, mo na siya ang background sa Corinthians. Yan ang things. So, covetousness cannot inherit the kingdom of God. That is why, ayaw pa ilad. Kaya pagkahapong, dili ka makaangkod sa ginawaan sa Diyos. So, Warren Wiersbe said, the covetous person is never satisfied with what he has, and he is usually envious of the other people have. Manay mo, ang hakog nga tao, hindi na matalbaw kung sa'y naaliyan. Kanunay yun na, masuya sa ubang tao kung sa'y naasa nila. Yang gitawagan ni idolatry. Kaya nga na, ang paghahakog, ibutang ni mo sa kabutang sa lugar sa Diyos. So, idolatry is not simply worshiping a stone, image, or wood, but idolatry is a concept nga imong gipaubos ang Ginoo. Imong gipaubos, gipanawag ang Ginoo sa iyang posisyon. Amen? So, the essence of idolatry, listen to this, is in fact is the desire to have more. Muna mo idol sa, di ba, ningon Pastor Ben, our heart is a factory of idols. Dahil ito kay ilang na di ko masibag yan ang mga stone, but the question, kung saan naguna sa mong heart and really? Paghapog ba? Pagkadaw ba? Pagka-selfish ba? O sa pagkadiha? Kundi may tungod sa inyo, on na akong heart. So, or to come in another way, the man whose life is dominated by the desire to get things and set up things in the place of and that precisely yet as a believer we do not balik siya. So makita nimo dinhi there is a general and specific statement. Unsay general? Idolatry. Specific, sexual immorality, impurity, passion, evil desires and greed, which amounts mo na siya specific. Di ba?
Cause and effect. What is the cause? Idolatry. It's the effect. Sexual immorality, impurity, passion, and evil. Pag-ilan mo is, mo ni siya, kung ang nagsimba tayo Diyos, ang effect mo ni siya may tabog. Amen? So even kani nga sa laa, di ta kumpiyansa. Kaya I know a pastor na nagsulti din ako, even na siya asawa, nangabang siya. Pastor. Kaya ano man, because yung asawa na sakit, one na siya kanang kuan, iya man gi-feed na niya flesh, yung tanaw siya pornography. Tingnan siya kung old nature nabuhi. Kaya ano, nabuhi man, iya man ilawkan. So man na siya. If awo tong flesh, atong lawgan terme, makahimot din ka. Wala nag-discipline siya. Do not take it lightly kani mga salaa. Kill it, stop it. Buhata tanan. Manang ikuan ako ninyo. Kumusod sa iyong mind. Pagbuhat o busy nga maka-memory verse ka. Gawa sa mong karto lakaw-lakaw. And always set your mind on the things of God. Let it be your mind be busy in the kingdom of God. May makaning mga manaming kaning idolat, kaning sexual na sala. Nauna para mga vision, kung kinabuhi, larga dito, tataon, sudlan din ka yun. Amen? That is why we need to understand. Makita niyo mo, even si Joseph, usa sa mga ni Joseph, sa diyang ikuhan siya sa asawa ni Potiphar, isitus, idagan siya. Amen? Because ibaw siya, na grabe ang pribilyo gihatag siya kami. He same with us, more than pa nga pribilyo gihatag ito, biliwas tas dito. Amen? Ano yung may exchange? That is why it's not worth it. Do not exchange kung sa'yo mo nadawat sa Ginoo. So, the question is, how are we in dealing with these kinds of sin? Kumusta magta? Kung mag-cross sa itong mind, kung makita tayo mga pictures sa salida, how are we? Kung sa YouTube na mo-pop up na diha, or sa Facebook, kaya naman kita friends nga mag-expose na, kumusta magta na? Amen? As Christians, do you have a decisive action to stop disease? Do you have decisive, we need to stop it? O mag-plead ka sa Ginoo, maghangin ka, i-fight ka. Nabataan ang inuha kanina. Kung ikaw sa imong room, or sa CR baron, or anything, or ka nagpuput ka sa imong cellphones, kung sa may nakasalusod sa cellphone, diba? Mupili ba dayon ta para gangon, o mupili ta para pinduton ang play? O ato lang pandayunan, pandayunan. What occupies your mind that will control you? Amen? What occupies your mind that will control you? So we need to do this because na naman si Pablo ni hatag rason nanong kinahanglan atong ipatyon atong tanong lawas. Unsa man as Christians nanong kinahanglan man atong patyon atong tanong lawas. Unsa reason? Mao ni siya because ang kapungod sa Dios maabot. Verse 6, for it is because of these things the wrath of God will come upon the sons of disobedience. Kapatay mo ang verb, it will come. It's a future tense. Amen? Either in the last day or in the karon dayon. Basta in the future tense. Every time mabuhat ka ng salaa, expect yun na nga na maabot ng kapungod sa Ginoo. Kaya remember, if God the Father gibuo po ang kapungot ni Jesucristo dito sa cross, how much more kita nga nakibaw na tas ka maturon? Naway sa laing bugtong ala. That's why Hebrews says is mas mahadlok kung mailalom ka sa kapungot sa Diyos. Eh ano man, wala mo pugong sa kapungot sa Diyos. May pangkapungot sa tao, nagkay mo pugong. Ang Ginoo, kung Ginoo nga may ang kapungot sa puto ni Ginoo, why mo pugong? Kung saan pa nagkupot, yung skamot, wala makakupot na. Isa may mas kursigan pa sa Ginoo. Diba? That is why, maabot yun. That is why, may isa nga, the sons, isa, will come
The wrath of God will come upon the sons of disobedience. Ano yung naman the sons of disobedience? Because the sons of disobedience is unregenerate. Wala ma-born again. Muna siya. If we are born again, we are obedient children. 1 Peter 1:16. So as a believers, we are obedient to Christ. Muna siya. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as former ignorance, ha? So, unsay former ignorance? Huwag pa takibawas ka maturan. Kaya kung tibaw naman ta, hindi na mo pa alab yung sino. Amen? So, but as who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, be holy because I am holy. That is why, brethren, I encourage you, when you understand, you think about God, always think the attributes of holiness. Because the holiness of God is the essence. Kaya yung bagaglab, ningon ka, ay pwede ba kong musala, kay binugmaon bitong Ginoo. Kung yung ka-gracious, ay pwede ba kong mag-compromise, kay gracious. Yes! But if you seek holiness, muna siya, ang pagkabalaan sa Ginoo, mamatay kita sa presence of God. Muna sa Leviticus, ningon siya, kinaunan niya kuman, I am the Lord your God. I am holy. So, ibubuhat ka ni because He is holy. Stop ka ni because of the holiness of God. The more I understand the holiness of God, the more I see na video ko ba yan sa tanan. Grasya, paguma, ginitanan. Unang mahadlok ka, kung the more kung kaila ka sa holiness, mahadlok ka, mahadlok ka, magpadayon ang nagsala sa pagkabalaan sa Diyos. Now, what siya yun? Be loved because I am loved. Be faithful because I am faithful. But be holy because I am holy. Which is, mo sa nagikuman sa Ginoo sa Israel, be holy sa Leviticus o sa Deuteronomy, mo sa nagikuman sa New Testament. So the same, parehang tag-calling. The holiness of God. Because of the holiness of God, no one can see man alive. Maraming mo niya ni Moses. Moses pinigin niya na in Exodus 34. Ito si Moses, I want, show me your glory. Hindi mo nang Ginoo, walay makakita na ako mababuhi. Si Moses paghihakin sa pagkata. Kita-kita ni Moses. Amen? So that is why, remember, there is no sin that is not under the wrath of God. Yang ano man, sa pag-irasyon, once you were lived like that, nagpuyo mo na sa una, it means, nakatilaw na taon na, yakapoy na, hindi na matagbaw. Amen? Maghatag ang visit o problema sa itong ginabuhi. Yan ang mga butanga. Amen? Di way mo ani nga, kanang nindot, pwede, makaani kita kadautan, kadautan sa itong ginabuhi. Kaning mga sala, kaning kahapog, kaning sexual things, ng mga sala. So, once walk, mo na mong daily conduct, mo na mong conduct kanya ito, mo na mong old nature. Sadyang wala pagkakailan ni Kristo. O karon na kailan ka ni Kristo, dapat maglagot na ka ng sala. O di na ka mahinuta na ng sala. O muhangyo dyan ka sa Ginoo. Because di na ta, wala ta nabilong sa itong yutanon nga lawas. Because, man, Christ made us alive together with Him. Ibanhaw na tauban ni Kristo. So it means our lifestyle, it should be controlled by the Holy Spirit. So our lifestyle before, controlled by sin, and now controlled by Christ. So even though nakatilaw ta ato, kani mga salaa, di gyapon na to, makakapot ang katagbawan. Kung kaning salaa, mo-destroy sa family. Mo-destroy sa imong job, mo-destroy sa imong anak. Kaning sexual immorality. Amen? That's why we need to kill these things. So in Acts 17:30-31, mo ni ang promise sa Ginoo. Ningon si Paul, the times of ignorance, God overlooked, but now, He commands all people everywhere to repent. Amen? So, ano siya nga, sa oras nga, ignorante pa tato, i-overlook sa Ginoo. Okay, tanawa. Kung anong time it's time of paghinusol. Kung kahon, nakadungog na ka sa pulong sa Diyos, kung mo na mong gibuhat ka mong inabuhi
mo ni siya pag ginusul na. Ayun naman. Because he has fixed a day in which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead. Fix a time that he will judge us. So, mali siya. Nga naman, ang matag-usa nga nakatilaw na sa kaayo sa Dios, mubalik pa ang usam sa sala. O nga naman, ang matag-usa nga nalimpyuhan na sa dugo ni Kristo, mubalik yapon para mahugaw sa paghimo ni sala. Dapat dili na ta. Amen? So living the risen life is a sight to put sin to death, because as believers we are complete in Christ. We are complete in Christ. Igo na si Kristo nato. And we have the power to kill sin through the Holy Spirit. That is why do not allow ourselves nga mailad ta, nga maulipon ta balik sa sala, labi na kaning mga sala. Kay Romans 6:2 nag-ingon, by no means, how can we who died to sin still live in it? Manayo pa ilad. So, this command needs a response. A direct response. Nga mupili yung kang kundangon na mo sa laang. Diba? Put to death. Kill it. Dayon. Because, natay gahom to stop because we are alive in Christ. Amen? Hindi mong silingan. Nakay gahom nga mundang sa laang kaya nabanhaw ka ni Kristo. Kinahanglan ngayon, isip matutuo, makigbatok ta sa pagkabalaan. O kinahanglan nga makigbatok ta nga natay degree sa urgency. Nga urgency, kanang dinalian. Di kayo unya-unyaon nimo. Diba? Mo ni siya. That is why do not allow a party sa imong lawas be an object of this kind of sexual sin. Ayaw tuguti. So, how can we be victorious in our struggle with sin? Number 1, ayaw, do not feed your mind. Sa tawa na, ayaw pakana or ayaw lawgi muna sa mga butang nga makapos sa imong party sa imong lawas nga mabiak aning mga salaan. Amen? So that's why, wala ka namin mga uyab, give a boundary. Kaya kung may uyab, ano pang itag-uyab? Kaya may mga uyab, make a boundary. Ano siya yun? Ayaw mo pa-isolated. Kaya na naman, mag-react yun ng flesh. Based on experience na akong sawa, buwi man. So nga, sa pa ka na mo ka spiritual, na may Bible study, kung mag-isolate dito ha, makahimog yung sala. That is why do not offer your life as an instrument sa kadautan. Do not feed. So second, we should not allow ourselves na mag-go-back sa itong daan kinabuhi. So atong nga pastor, iyang i-feed iyang daan na kinabuhi. Okay? So, ayaw. So, remember, always be reminded na lagi hukom mapot. So third, make it your daily work to kill sin. Daka na ha? Katalo, make it your daily work na patyon mo sala. Kung ayaw dyan undang sa pagkibatok sa sala. Kaya sa dihang undang ka sa pagkibatok saya, ang sala mo patay mo. Amen? Either you kill sin or sin will kill you. Fourth, ano siya? Seek help to God or fellow brethren kung nag-struggle ka rin sa. That's the purpose of the church. Yan ikaw, wow, yan naman, pabiyaman at makasala. So, kung sa pa na sa sexual sin, ako pa maka-save na under the judgment of God. Amen? Seek help, number 1 sa Ginoo, and ask God, kinsa nga fellow brethren na ako pahayon ka pa. And fifth, memorize the scriptures in Philippians 4:8. Sa Philippians 4:8, level basa? Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Say, command?
Think about these things. Pwede mo mind? Think about these things. What is true, whatever is true, lovable, whatever just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable. If there's an excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Worthy of praise. Nakisa may worthy of praise na. Jesus. That's why think always of Jesus. Amen? So that is why I close in Charles Spurgeon. There may be some sins of which a man cannot speak. Only some sin, nagalanan tao yung istorya, sexual sin. But there is no sin which the blood of Christ cannot wash away. Amen? That is why I encourage you, confess your sin before God. The blood of Christ, muna hinungdan na si Kristo namatay. Muna nga, we need to fight sin. We need to kill sin. Kill means pantangan at ugahong ang sala. Kaya ayaw take it lightly. This is a serious the sin kaligsala sa malaway o pakikor sa mga sexual thing na sala. Kung makita niyo dagang family na guba, dagang mga kabataan na guba because of tanig sala. Amen? That is why be mindful ani. Muna encourage ko kayo. Repent to God and ask God na ikaw magbantay ka nila yung mag-ibang tanig sala. So let's bow down our head. This is a communion Sunday. So, Communion Sunday, we need to prepare our hearts to accept the symbol of the body and the blood of Christ. And I know some of us, kung wala pa na ito gidawas Jesus Christ, Lord and Savior sa kinabuhi. Kaya kung pagkabuhat hindi makaluwas, kung simbolo lang kami. So walang padawatan Jesus Christ, Lord and Savior. Dawata ka man pag maka-appeal ka niya. Pero katong ningon nga mo nang gidawat Jesus Christ, Lord and Savior, kung napakaisala ang nagitago niyo, either grief, either sexual morality, confess it before God. Itugyan na sa Ginoo. Kung napakay mga gitanaguan niya, give it up. It's not worthy to exchange of what Christ has done to the cross. And remember, any judgment may tabo, may pabot sa itong kinabuhi. That is why, do not take it lightly. This is. I encourage you, ask help. You want to ask help. Seek help. To your fellow brethren na nakailangan ng lakaw diya sa inyo. Lord, salamat mo. Nalaylon ka. Amahan. Lord, salamat sa inyong buhat sa cross. Lord, hinuwalo ng mensahe, Lord. I want to take it seriously, Lord. We need to kill sin and we need to put to death of this earthly lust, Lord. Nandito mag-alaw ang umutan mong lawas, Lord. Yung mahimo, maulipon mong balik kanina sa Lord. Help us to shout, Lord, mga diway pagwaduha, ginuwaman nga. Putlon din naman, Lord, kayong sa lalo. Damon din, ginuwaman. Salamat sa mensahe ka. Dalay mo ka. In Jesus' name I pray. Amen and amen.